Hindi ako takot sa mga multo. Takot ako mga ka-journey sa taong buhay. Woo! Dito ako ngayon sa gitna ng gubat. Mag-isa mga ka-journey. Buti na lang may dito. PWH. Ayan mga ka-journey. Ito na tayo. Camarines Norte. Uy! Ito tayo pili magpabilis dito. Overshoot tayo. Tama lang. Kaya mga ka-journey, So, dito na ako sa bayan ng UP. So, maglagay na ako ng camera mga ka-journey sa cellphone ko. Kasi may night mode ng cellphone natin. So, ito na yung ginamit ko. Malibog yung daan natin sa madidilim na lugar ng Camarines Norte. Hirap talaga pala dito. Ganda talaga dito. May maliwanag na auxiliary light para sa kabilaan ng kalsada. Malagpas lang tayo dito sa may area ng sinasabi dito ng mga job. Wala nang problema. Dito. Oh no! Nalalim tayo, malalalim. Malalim. Oh! 6 bikes. Maganda kung maliwanag yung ilaw. Nakita ko sa mga gilid kung overshot ka na, lalo pag walang signage. Kaya mindilim mo. Hindi na lang ay nakakasalubong tayo mga ka-journey kahit pa paano. Hindi ako takot sa mga multo. Takot ako mga ka-journey sa taong buhay. Taong buhay kasi hindi ka maabangan. At gawa ng kalukuhan. Yan, nasigsag na tayo ng Oh no! time check natin mga ka-journey. 3:06. Punta tayo sa bayan ng Bonde na ng Lupit, saka ng Kapatid. Yeah! Sulong, Isimoto.
sinasabing zigzag na daan. Zigzag na daan na magubat, Oh no! walang bahay, walang ilaw. Tapos nang loob ang dala natin dito mga ka-journey na dumaan ng gantong oras. What? Visible naman yung mga paliko na tayo, visible naman. Paabot pala tayo. Dilit. Oh no! Grabe. Dahil lang kahit pa paano mga ka-journey, yung stock na ilaw ko, maliwanag. Woo! Kaya nag-iisa tayo dito sa gitna ng bundok. Hindi totoo yan. Mas na loob mo, isip mo to. Dumaan ng Camarines Norte ng alas 3 ng madaling araw. Dito tayo ngayon sa kabundukan ng pasok ng Bitokang Manok, ng Akol, ng Bitokang Manok. Wala pala ako makasalubong. Oh no! Ito nga ang sabi ni Tintin, talagang walang kasalubong talaga rito. Walang kasabayan. Talagang solo mo lang, magiging solo mo lang talaga rito. Ganun pa nga. Lakas lang ang loob. Kaya yan. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Nagpasarap ka eh. Mabilib din ang ilaw mo mo. Lakas. Oh. Diyan talaga. Woo! Punta ko ngayon sa gitna ng gubat. Mag-isa mga ka-journey. Kaya lang may mga ilaw yung dito. Kaya na lang may mga ilaw yung gusto ng Hindi ko pwedeng ibaba yung visor ng ko. Ng helmet kasi nagpumoy sa pag. Kaya talagang lakas na loob lang ang baon mo ito mga ka-journey. Ito mga ka-journey, kahit magpabilis ka ng takbo, basta maliwanag yung ilaw mo, walang problema sa kalsada kasi napakaganda ng kalsada. Smooth na smooth. Dito, buti na lang may dito. PWH. Kaya mga ka-journey, ito na tayo. Camarines Norte. Ayan, boundary na tayo. Camarines Norte. Okay. So, papasok na tayo ng papasok na tayo ng Bitokang Manok. Buti na lang may gumagawa dito mga ka-journey. Dito tayo sa madilim na part. Ito na yung exciting part ng Camarines Norte. Uwi na tayo. Oh no! Ito tayo pili magpabilis dito. Overshoot tayo. Tama lang. Sana kung maliwanag yung ilaw ko sa gilid, makikita ko yung buhit talaga.
Talagang magpapa-overshoot ka rito. Sobrang dilim. Ang dilim. Ayan o, sa ilalim ka ng mga puno. Ngayon ngilapot ka talaga. Sobrang dilim. Ah! Buti na lang may ilaw dito. Kahit pa paano. Woohoo! Woohoo! Yeah! Solo ride tayo dito sa gitna ng kadiliman, mga ka-Johnny. Grabe na to. Banat, isi mo to. Hello. Dahan, overshot tayo. Kailangan talaga magpakabit na tayo ng ilaw na maliwanag. Kalagpas lang tayo dito sa part na to. Okay na. Yan o, talagang huli ko. Naka-record daw. Reduce tayo. Bro, may kasalubong tayo mga ka-job na eh. Sa wakas. Dito pa sila, tatlo. Kasabay. Ako, isa lang. Yan, nilagyan ko ng kargata yung likod ko mga ka-job eh. Mga mamaya eh. May angkos na tayo nakaabot eh. Woo! Nakalusot lang ako dito. Ginawa na yung pakaramdam natin. Akyat tayo, akyat. Kaya medyo mabigat ang hatak. Ang kabundukan ng Bitugang Manok ng Camarines Norte. Ganito kadilim. Halos hindi mo makita yung langit sa kapal ng puno na nakayungyong sa gitna ng kalsada. Grabe yung libudo to, oh. Malupit to. Salubong tayo. Sa wakas, hindi ka salubong din. Wala pala talagang dumadaan dito ng ganitong oras. Talagang lahat talagang inaano nila. Talagang nagsasakripisyo sila sa sikat sa kalsada ng Andaya.
So since tayo, iniingatan na natin yung motor natin, yung bearing natin ang number 1 mga kaluni. Kasi once na iingatan ko lang mga ka-journey ang bearing, kaya dito ako tumaan. Saka delikado sa tayo. Kapag may kasalubong ka, sa dami ng sasakyan na dumadaan doon, hindi mo na makita yung hindi mo na makita yung kalsada. Nakakabulag yung ilaw ng mga sasakyan. Kaya kung may butas, tiyak, masushoot ka. Yun ang isang dahilan kung bakit dito ako dumaan sa Camarines Norte sa talagang ito ang manok kahit kulang isa dahil yun ang iwasan ko unang-una. Operado din yung kanang mata natin mga ka-jote, so hindi na 100% yung ilaw ng aking mata sa mga sirang kalsada. Dito medyo gamay ko yung kalsada dito, gawa ng nadadaanan ng patubig po na talagang maganda ang kalsada dito. Saka bihira dito, bihira ang dumadaan sa sakyan, truck, bihira dito. Yan, dito na tayo sa sa bridge. Hindi ko na nabasa yung kulay na yan, nakalimutan ko na. Yan ako nagpa-video dati, sumabay ako kay Tinti. Ganda naman yung dito, so reflectorize yung ng kalsada, yung barrier. Ayan o, may nagtitinda sa gilid. Kahit pa paano may nakikita tayong liwanag na may tao. So ayan, tayo ay approaching na dito sa mismong Bitokang Manok mga ka-jote. Ito na yan, ito na yung buhat ng Bitokang Manok. Dahil lang tayo dito kasi malalalim ang dito. Kulbada. Pagdumulas tayo. Ayan o. Diba? Bitokang Manok. No overtaking. Ito. Yan. Kaya mga ka-journey, ang makikinig ka lang dito sa Bitokang Manok. Yung tunog ng kuliglig. Yan. Ito yung bituka dito. Ganito ang estasyon dito pagkagabi. Yan. So, sa awa ng Diyos, makakalusot tayo dito. Nang wala tayong kaberya. So, hindi rin tayo nakaramdam ng pagkatakot gawa ng pinakakasalubong naman tayo. So, ayan. Dito na ako sa outpost ng Bitokang Manok. Diba? Na tayo, kampante na tayo. Kasi dito sa area na to, may mga bahayan na rito. May iba-ibang area na wala pong bahay, pero dito, halos may bahay na dito. Grabe yung sigsag dito. Ay. Pagka straight, hanap tayo ng konti. Para ayos yung ating biyahe. Makakuha lang natin ng liwanag mga ka-journey hanggang doon sa Santa Elena, sa Tabugon. Okay na. At least hindi na ako maghahabol sa
sa oras. Hindi tayo na traffic. Takbo lang tayo ng takbo. Ito, hindi naman talaga totally perfecto ang kalsada. May part din naman dito na medyo may gudol, pero yun lang yung part na may mga ginagawa ng mga kadyon. Mga DPWH. Noise yung ano ko. Yung mga aking gamit na gamit natin dito yung ano. Gamit na gamit ko dito yung aking high. On and off yung ating high sa mga kasalubong. Dito din natin yung mga kasalubong natin mga kadyote. Lalo na yung nakamotor, nakakuha natin. Yung iba kasi nga always walang pakialam. Kaya ganun. Nakakatakbo naman ng mabilis-bilis dito kasi palagpas na tayo ng mga sigsag-sigsag. Medyo mahaba na yung mga diretsong kalsada rito. Takbo na tayo mabilis. Okay. May na-disgrasya dito ah. Masak yung ano eh. Ayaw mo baba, bahala ka. So, dito tayo ulit sa exciting part. Yan, meron dito mga area na ano din eh. Sigsag. May mga pailang bahay dito. Hindi pa sana ako babalik na Maynila mga kadyosi. Gawa ng nag-leave kasi ako ng 26 saka 27. So bali yung 24, 25 Saturday and Sunday dini-off ko na. Then dinikit ko yung aking leave. Ang problema, walang naipadalang deliver ko yung office namin. Ayaw ko namang matigasan o ayaw ko pagdahilan na nasa Bicol na ako. Kasi sa pwesto namin mga ka-duty, sa duty ko, sa mga hindi nakakaalam, sa ko pala akong security guard. Sa pwesto ko kasi mga ka-duty, tatlo lang kami. So kapag weekend, dalawa lang yung duty sa amin. So nakatip ko na sa kaya yun, hindi ko pwedeng kasi yun wawa naman. Nasa kasahan yung ahas ko ay init, mga kadyonet. Hindi ko kasi pwedeng baliwalain na tiisin na hindi bumalik at ipagpilitan ko na nasa Bicol ako at baka pwedeng gawa ng para o agency namin. Ayaw ko nang mga kadyonet kasi mahirap na. Kaya sakripisyo ko na lang. Uwi na lang ako.
Usually, karating ko lang din nung 24. So ngayon, 26 na. Daling araw. Bali Monday ngayon. Kaya bumalik na ako. Para walang problema. Ganda lang talaga dito. Nakaka-enjoy dito yung kahit na malayo. Halos nasa 50 kilometers yung additional nito, mga ka-Johnny. Kumpara sa Andaya Highway. So, almost, so sabihin na natin isang oras. Isang oras yung diferensya doon sa Andaya Highway. Kaya yung iba, kahit na talagang sira-sira yung daan ko, doon talaga sila dumadaan. Lalo na sa mga four wheels. Yung mga four wheels, alam naman natin na kaya-kaya ng i-sustain ng suspension at saka mga bearing nila. Saka yung expenses sa magiging sira, halimbawa, kaya-kaya nila. Kaya nilang i-sustain damage at ipagawa. So, nasa ano na ako mga ka-Johnny, bayan na ng Bason, Camarines Norte. Ito na, Camarines Norte na ito, Bason. Bagong palit din yung langis natin mga ka-Johnny, dun sa Bicol. Pagdating natin kahapon, nag-cancel ako ng hapon. Sayang naman kasi yung langis na nilagay ko last month. 6,000 kilometers naman yung capacity niya. Kaya ano na ako, nag-cancel na ako. Para pagbalik ko, kung cancel ko, magagamit ko sa Manila. Maganda dito. Danayan. Kaliwanag na. Siguro sa labo ako mga ka-Johnny. Ganda ng kalsada. Talagang mag-enjoy ka. Ingat lang tayo dito mga ka-Johnny sa ano. Kasi hindi natin mapansin eh. Kasi may nadaanan ako kaso mga ka-Johnny. Itim. Nasa kasaan. Nasa kasada talaga dito. Kaya hindi ako tumaan dito mga ka-Johnny nung pauwing Bicol.
Talagang sinadya akong dumaan doon sa Dayan Highway para makita ko yung makita ko yung sitwasyon ng kalsada. Kaya sabi ko dito ako dadaan sa Camarines Norte. Nakita ko na talaga na gabi. Gamit na gamit talaga yung gamit na gamit yung Daya Highway. Oops, naibig. Nadya akong hanggang pasok, kaya ng pasok mismo mga Johnny, o nait yung recording ng aking cellphone. Makakita niyo yung sitwasyon ng gabi pag dito dumaan sa Camarines Norte. O kasi saan tayo mga ka-Johnny, may traffic doon. May one way doon. Gawa ng mga ginagawang kalsada. Dito na lang tayo. Check pa yung motor natin sa talkak-talkak. Nakakatakto din naman tayo ng mabilis dito. Yun na yata yung kaninang sinusundan ko. Ay, hindi. Pauwi din ng Maynila yun. Progress talaga, ayaw magbigay. Kahit sinasan mo na, ayaw pa bumaba ng ilaw. Kaya ganito kaaga yung biyahe ko mga ka-Jome. Alas 2 ako umalis ng Libmanan. Gusto ko lang makahabol ng hanggang alas 2. Makarating ako ng Maynila, ng Pasig. Para lang makapagpahinga pa ako. Kasi duty ako ng alas 6 ng hapon. Sinadya akong maaga umalis para may tayo sa kalsada. Hindi natin hawak yung status ng kalsada. Traffic. Kaya okay, maging safe yung ano natin biyahe. Hindi ko nadaan.
ginagawa din naman kalsada dito mga ka-journey. Pero ito lang maganda kasi iiwa ang gumagamit dito. Iiwa ang dumadaan. Dito na ako sa sentro ng Baso. Nakakabulag eh, ayaw na ng iba ba? Puno-to ang mag-a-adjust. Parang likas-lakas ng ilaw. So ayan mga ka-Jone, ano, dito na ako sa Dait. Kahit tumarinis na na ako. So time check, 3:40. Yun, wala pa isang oras ha. Mga 40 minutes ng ating tinakbo. Mula si Pugo. Yes, at kamarinis note, dahil na ako mga ka-Jone. Okay na. Ang pagti na tayo. Oh, ano to? Wala ko. So ito yung ano. May ginagawa dito mga ka-Jone, ano? Bago maghiwalay, papasok ng bahay ng Dait. Picture tayo dito sa hapon na to. Yun. So yun mga ka-Jone, dito na ako sa hapon ng ano, sa may pasod ng Dait. So yan, picture lang ako.